Magandang tubo ng mais. Para sa masaganang ani, nandito po ang inyo Tita Martha para gabayan po kayo sa inyong pagmamaisan. Kung mahilig po kayo sa pagmamaisan o gusto po ninyo mag-umpisa sa pagmamaisan, sana po maging gabay po ang bawat video na ibabahagi ko po sa inyo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do click the subscribe button, pati na rin po ang notification bell para lagi kayo updated kung meron akong bagong video. Bali, every Monday po, nag-upload po tayo ng video about corn farming. Disclaimer din po, lahat po ng product na nababanggit namin sa aming mga videos ay hindi po sponsored product. At lahat po ng ways na natuturo ko o na ibabahagi ko sa ating mga videos ay base po sa 2 dekada po naming pagmamaisan. Ngayon po ang ating topic is land preparation, part 1. Actually, the first part of our land preparation is resting our soil. Bakit po natin kailangan i-rest ang soil? Unang-una po, para ma-replenish po ang mga nutrients na nagamit po from last season. And para hindi po maging acidic ang ating mga lupa. Ikaw pong nasasabi sa aking mga videos na 2 beses lang po ako nagtatanim ng aming mais sa isang taon. Bali, the rest, yung iba pong sa pagitan po kasi, pinapapahinga namin ang aming mga lupa. Kahit 120 days after planting po tayo nag-harvest or 120 days po ang duration ng ating mais, pinapahinga po natin ang ating lupa ng 1 to 2 months. Para po, ma-replenish, ang unang-unang dahilan po namin is to replenish the nutrients na nakagamit dun sa isang season. Second reason po is para hindi po maging acidic ang ating mga lupa. Kasi po, pag acidic na po ang ating lupa, medyo mababa po ang ating mga outcome or mababa po ang ani ng ating mga mais. Yun po ang mga dahilan natin kung bakit kailangan natin ipapahinga ang ating mga lupa. Kung mapapansin niyo po, malinis na po ang ating lupa. Yan, makikita nyo po, granule na po siya. Kasi ang second part po sa land preparation is kailangan po natin daruhon ang ating mga lupa. Pag hindi po kasi natin madaro ang ating lupa, hindi po magiging granule ang ating mga lupa. Once na granule po ang lupa natin, bago tayo magtanim, mas maganda po ang tubo ng ugat ng ating mga mais. Kung mapapansin niyo po, ang mga ugat ng mga mais is mahahaba or malalalim ang niya. Ibig sabihin nakakapunta talaga na mataas, mahaba po ang kanyang mga ugat. Mas maganda ang ugat ng root system ng ating mga mais, mas madaming nutrients na nakukuha sa ating mga lupa. Kung tignan nyo po yun po is a kanal po yun. Nalagyan po natin ng kanal kasi dito po sa lugar na ito, medyo bahain, lalo na pag madaming ulan. Yan. Pero sa ngayon po kasi, kaya hindi pa po kami nagtatanim. Dapat po kasi first week or second week or third week of April, nag-uumpisa na po tayo magtanim ng ating mais. Pero ngayon po kasi medyo nasa El Nino po yata, wala pang ulan for almost 1 month. Kaya at this time, wala po pong nagtatanim na farmer dito sa aming lugar. Kasi nagre-rely lang po ang aming lugar sa ulan. Wala po kami kasing irrigation system dito. Ayun. Sabi ko nga po, ang second part ng ating is yung pagdadaro or i-tractor, kailangan tractor natin ang ating maisan. Makikita nyo naman po malinis kasi nag-spray na po actually kami dito ng herbicide
para po pag ready for pagtanim na. Sa next part ng next video ko po, papakita ko po sa inyo ang pag-farrow or pagtutudling. Bali, ngayon, naglilinis pa lang po tayo ng ating mga maisan or mga areas natin, linilinisan pa po natin at this moment. Tapos, at this moment din po, bali, ang ginagawa po ng husband ko is yung sa ibang area namin pinapalampasan or yung kinakat nila yung mga grasses na ng ating yung mga tumubong yung mga mais natin na yung from the last season. Actually, ang tawag natin dito sa ating season ngayon is panuig. It starts from April, nag-e-end, pari ang harvest time is usually September or October. Tapos by November, magtatanim naman po tayo hanggang sa kung makikita niyo po, yun po, area din po natin yan. Yan. Mag-spray din po kami dyan kasi medyo marami pang weeds. Ayun po, kailangan po linisin din natin sa second part po ng ating land preparation. Kailangan po malinis po ang ating mga maisan. Kasi po, pag hindi po malinis ang ating maisan, madaming mga weeds. Unang-una po, ang weeds po nakikipag-agawan sa ating mga mais, sa mga nutrients ng ating mga lupa. Pangalawa po, nagkakaroon ng infestation of rats na peste po na hindi po natin gusto sa ating mga maisan. Ayun po. Ayun po yung mga natin para maganda po ang tubo ng ating mais. Ayun po. Magre-recap po tayo bago po tayo mag-recap. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please click the subscribe button, pati na rin po ang notification bell para lagi kayong updated kung meron akong bagong video. And please don't forget to like, comment, and share. At kung meron po kayong mga katanungan, pwede po ninyo ako i-message sa ating Facebook page na Maisan ni Insoy. Ayun po, mag-recap po ulit tayo. Ang first part ng ating land preparation is the resting of our land. Bago po tayo after sa ating pag-harvest from the last season, kailangan po i-rest natin at least 1 month ang ating mga lupa. Ang rason po natin diyan kasi po para hindi po maging acidic ang ating lupa. Pangalawa, para ma-replenish ang mga nutrients na nagamit ng ating mga mais during the last season ng ating pagtanim. Yun po. Tapos po, ang second part of our is pagtraktor ng ating mga lupa. Kailangan po i-traktor po natin ang ating mga lupa para mag-granulize ang ating mga lupa. Kasi once na-granulize po ito, maganda po ang tubo ng mga ugat at root system niya. Once na maganda po ang root system niya, madami pong nakukuhang mga nutrients sa ating lupa ang ating mga mais. At pag maganda po ang root system niya, nakakakuha ng sapat na kailangan na nutrients ang ating mga mais, ibig sabihin po, maganda po ang ani natin yan. Bali, dito po sa amin, kakasabi ko lang po kanina na nagre-rely lang po tayo sa tubig ulan. Wala po tayong irrigation dito sa aming area. Kaya, medyo nahihirapan po kami lalo pag El Nino. Ngayon, almost 1 month po kasi na hindi po umulan dito sa aming lugar. Kaya hindi pa po kami nakakatanim ng aming mga mais. Usually kasi ang panuig nag-start po from April at nag-harvest po from September. August, September, usually nag-harvest na po tayo niyan.
Nagtatanim po nga pala tayo usually is April to May. April, May, and the first week of June. Pero last week of June, hindi na po tayo nagtatanim. Lalo na po, pag nakatanim na po, lahat ng ating mga kapitbahay o yung mga silingan natin, yung mga katabi nating mga farm. Sana po may natutunan kayo sa ating munting video. Nandito po ulit ang inyong Tita Martha, nagsasabing, Happy Maisan everyone, love you all, God bless us all, and take care. Happy Maisan everyone. Please don't forget to like, comment, and share. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do click the subscribe button, pati na rin po ang notification bell para lagi kayo updated kung meron akong bagong video. You can also message me through my Facebook page, Maisan ni Insoy. Again, this is your Tita Martha saying, Happy Maisan everyone. Thank you for watching.